Kai Sotto, masusubukang muli ang kanyang pang-NBA lakas at galing against New Zealand ngayong November sa isang home game ng Gilas na gaganapin sa Mall of Asia Arena, mga kapatrol. At ang New Zealand ay wala pang head coach hanggang sa ngayon, as Coach Tab Baldwin confirms na sa Ateneo muna ang kanyang focus at hindi ang New Zealand. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video, pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Masusubukan na namang muli ang ating idol na si Kai Sotto ang kanyang pang-NBA na skill set against New Zealand. Ito ang pinakamalaking laro ni Kai for many reasons. Unang-una, ay ito ang unang pagkakataon na makakaharap na New Zealand ang Gilas na merong Kai Sotto sa seniors team. Kaya lahat nag-aabang kung papaano talunin ng Gilas ang New Zealand. Ito rin ang unang pagkakataon na siguradong si Kai na ang main man ng Gilas after sa Olympic qualifying tournament. Ito rin ang unang international stint ni Kai after sa Olympic qualifying tournament na kung saan nagka-injury siya, kaya merong dapat patunayan si Kai na hindi fluke ang kanyang magandang laro versus Latvia na kung saan umiscore siya ng 18 points and grab 8 rebounds. Ang tanong ng buong mundo, pati ng NBA, ay kung maduduplicate pa kaya ito ni Kai against New Zealand. Well, napaka-importante para sa NBA dream ni Kai ang laro versus New Zealand more than his game sa Japan B-League dahil maraming mga NBA scouts ang manunood sa mga FIBA games unlike sa Japan B-League na walang mga NBA scouts unless meron talaga silang prospect na sinusundan. Kaya it is imperative for Kai na magpapakita ng isa na namang dominating performance against a relatively strong New Zealand national team ngayong November. Pero mukhang merong malaking problema ang New Zealand Tall Blacks dahil hanggang sa ngayon ay in search pa rin sila ng bagong head coach. Mas lumalaki ang kanilang problema dahil categorically ay sinabi ni Coach Tab Baldwin na nakafocus siya sa Ateneo hanggang 2025. Kaya it is impossible na si Tab Baldwin ang next head coach ng New Zealand. Tab Baldwin is the logical choice dahil galing siya sa New Zealand as their former head coach. Pero ang ideyang ito ay binuhusan na ng malamig na tubig ni Coach Tab Baldwin mismo at lahat spekulasyon lamang. At balitang NBA naman. Nagbigay ng pahayag si Stephen Curry tungkol sa pagkakaibigan nila ni LeBron James matapos ang pagkapanalo ng Olympic Gold. Nagbigay sila ng inspirasyon sa isa't isa. Ibinahagi ng star ng Golden State Warriors ang mas pinatibay na respeto at pagkakaibigan na naitatag niya kay LeBron James sa Paris Olympics. Pangalanan ang isang mas iconic na basketball duo kaysa kina Stephen Curry at LeBron James. Ang mga NBA fans ay labis na natuwa na makita sina Stephen Curry 36 years old at LeBron James 39 years old na matagal nang magkaaway bilang dalawang malalaking bituin ng liga na magkasama sa unang pagkakataon para makamit ang gintong medalya para sa Team USA sa 2024 Paris Olympics. Hindi lamang kapanapanabik para sa star ng Golden State Warriors, kundi higit pa. Sabi ni Stephen Curry na siya ay nasasabik na iwan ang anumang dating pag-aaway at makipagtulungan kay LeBron James. Well, lahat ng kanilang laban sa court at ang mga palitan ng salita, ang katotohanan na nagkaroon sila ng pagkakataong maging magka-teammate, hindi lamang sa anumang laro tulad ng All-Star Game or kung ano paman, kundi sa isang high-stake basketball.
At lalong nagpatibay ito ng kanilang respeto sa isa't isa at kanilang pagkakaibigan. Matapos nakuha ng Team USA ang gintong medalya, at ayon pa kay Stephen Curry ay halos hindi niya tinanggal mula sa Paris ang kanyang gold medal, binago ni LeBron James ang kanyang Instagram profile picture sa isang larawan na kasama sina Stephen Curry at Kevin Durant. At nagdagdag ito ng excitement sa mga NBA fans tungkol sa pagkakaibigan ng tatlong NBA stars. Ang darating na NBA season ay magiging ika-16 season para kay Stephen Curry at ika-22 season naman para kay LeBron James. Pero sinasabi ni Curry na hindi nakakagulat na si LeBron James ay patuloy na naglalaro sa kasalukuyang antas dahil sa kanyang masigasig at consistent na pagtatrabaho. Sinasabi ng Warriors guard na nakasaksi siya ng malapitan sa work ethic ng LeBron James sa Paris. At ibinahagi niya na ang sekreto sa athletic longevity para sa kanya at kay 35 years old na si Kevin Durant at si LeBron James sa puntong ito ng kanilang mga karera is not by accident. It is everything that most people don't get to see. It's the time on the recovery table. It's the time on the weight room. It's day in, day out. Explain pa ni Steph Curry. Well, sa kabila ng masalimuot na off-season, sa pagitan ng Olympics at ng pagdating ng kanyang ika-4 na anak na si Caius Kai Curry, kasama ang kanyang asawa na si Ayesha noong May 11, 2024, sinasabi ng NBA star na hindi kumukupas ang kanyang kasiyahan na magsuot muli ng uniforme para sa Golden State Warriors. Sinasabi ni Curry na ang patuloy na ligaya niya sa bawat season ay nagmumula sa katotohanan na ang kanyang basketball career ay matatapos din balang araw. You can play this game for life. But the fact that being with the Warriors for this long and championship window that we've had, you want to keep that open for as long as possible. At naghiwalay ang Golden State sa matagal ng kasama ni Stephen Curry at splash brother na si Klay Thompson noong nakaraang season na inaasahan niyang magiging isang hamon para sa kanyang kupunan. Nagustuhan ni Stephen Curry na hindi iniisip ng mga tao na kaya nilang makipagsabayan sa ilan sa mga kupunan na kanilang pinili sa West at gusto ni Curry ang hamon sa pagpasok ng training camp ng sarili niyang tagumpay. At syempre, pagkatapos ng karanasan na ito ni Stephen Curry sa Olympics, sinusubukan niya itong ipagpatuloy ang kanyang energy sa buong taon.